Hello, hello! We are going to school. Magsusundo ako ngayon ng bata. And sasama ko kayo dahil magdadaldalan tayo dahil babalik na tayo sa YouTube. Charot. Magtatry akong magbablog kahit mga ilang beses sa isang linggo. Salamat sa mga nag-PPM sa atin na nagpaparamdam. Ba't wala kang vlog sa YouTube? So, ayun guys. Good news muna tayo sa inyo, no? Malapit na tayong umuwi. 2 buwan pa. Malapit na umuwi, 2 buwan pa. So, may date na yung uwi natin. And hanggang ngayon, nagdadalawang isip pa rin. Kung itutuloy ko ba, meron pa akong 10 days. Meron pang 10 days. Hindi naman pala. Ilang araw pa. Second week ng October kasi yung aking end of contract. So, pero okay na, nagpa-process na ng papeles for renew. Nakapirma na tayo. Pero hindi pa dumadating. So, pwede anytime, pwede ka pang mag-cancel. Kung ayaw mo mag-renew, pwede pa. Diretso ka na uuwi after mong mag-end of contract. 2 years na ako, guys! Parang kailan lang, 2 years na tayo dito sa Hong Kong. Grabe. Ang bilis ng panahon. Si Ella ay gustong-gusto nang umuwi ako. Kaya siya na lang daw pupunta dito. Ay, ang hirap mag-decide. Pero kahit nga ayaw natin, wala tayong magagawa. Kasi nga, alam nyo na, we need money. Pero yan pa rin talaga, alam nyo. Kahit humingi na ako ng humingi ng sign sa taas, kung ano ba yung dapat kong gawin. Pero hanggang ngayon, still, nagdadalawang isip pa din. Ay, ang hirap kapag may anak ka talaga. Ang hirap magdesisyon. Ay, nako. Pero ayun, mangingibabaw pa rin syempre na kailangan nila ng support financially. And samantalahin habang malakas pa at okay naman yung amo, 'di ba? So, ayun, tiis-tiis muna. Isang kontrata pa! Woo! Nilalakad ko pala to everyday, guys. Papunta ng bus terminal, mga 10 minutes siguro to 15 minutes, depende sa lakad ko kung mabilis. So, minsan kahit 7 minutes na lang yung bus, tinatakbo ko, naaabutan ko naman. So, depende. Pag ganitong normal na lakad ko lang mga 10 to 15 minutes to. Kasi nandun, tumitigil yung bus, hindi sa may sa bahay. Kaya araw-araw, exercise ko to, lakad-lakad. Grabe ang init. Tapos pag malamig, malamig naman. Malapit na magtaglamig dito sa Hong Kong. Ngayon ay, September, October, medyo okay na yan. Sa madaling araw nga, okay na rin ang panahon. Nilalamig na ako, grabe na ang kumot natin. Hello! Nagpa-exit tayo ng hair. Dahil sobrang ang naiinitan ako dito sa Hong Kong. So sabi ko, magpagupit na lang tayo. Lagi ko rin namang tinatali. At saka sobrang dry na ng buhok ko. So sinubukan ko siyang ipagupit. Tapos anong tawag na hair treatment siguro pagka sobra-sobra tayo sa pera. Kasi sobrang dry niya. Tapos sobrang buhaghag ba. Ang hirap i-maintain ng buhok ko ngayon. Buhaghag. Tapos ang kapal-kapal tingnan. Pero manipis lang naman. Pero buhaghag siya. So sometimes baka sa susunod na sweldo iniipon-ipon ko na yung ating sweldo. Kailangan na natin magtabi-tabi. Lagi naman ako nagtatabi, pero nagtatabi ako ng isa pang tabi para doon sa bakasyon natin sa Pinas. Dahil Pasko yun at bagong taon, kailangan may budget, di ba? Ay, ang init. Mamaya ulit, guys. Kasabay dito magsundo na isang Pinay. Yung cellphone niya daw nakalagay sa tapat ng CCTV. Bawal siya mag-cellphone. Kaya tayong mga masaswerte at nakakapag-cellphone. Pagbunyi! Ngayon naman guys, naghatid ako dito sa Yoho Mall, dito sa art class ng aking alaga. Once a week, meron siyang art class. So, hinahatid ko siya and tumatabay ako dito sa McDonald's. Minsan, umu-order ako. Pero ngayon, dahil wala pa tayong sweldo, tipid-tipid muna. So, tubig lang kinuha ko. And then, umuupo lang ako dito sa tabi. Ayan, McDonald's. Maraming kumakain. Dito lang din kasi sa loob ng mall na to ang McDonald's. Tapos, nandun lang sa kabilang side yung art class ng alaga ko. Bali, 1 hour tayo dito mag-aantay. Paupo-upo muna tayo. Buti na lang mainit na ngayon. Dala pa ako ng payong kanina. Maulan pag-alis namin. Tapos ngayon, biglang umaraw na siya. Ganda ng panahon. Tingin-tingin muna. Nakaparada na ba ang sasakyan ni Amo? May ilaw ba sa loob ng bahay? Nako, may ilaw. Ibig sabihin, nandyan sila. Paktay, di makakaligo agad. Hindi ko na yata kaya talaga. Sobrang hirap ng ganito, guys. Yung iisa lang yung CR. Tapos natatay ka. Tapos nandun yung amo mo. Putik na yan. Nakataking ko na ba? Hindi ko na kaya tiisin.
Katumbas ng mga hawak ko na 'to ang sweldo ko, kung gaano 'to kamahal, grabe. Alam niyo kung ano 'to? Ito yung favorite ko na inilalagay sa soup dahil maganda ang benefits niya, lalo na sa skin dahil nagko-contain siya ng collagen. Kaya pag binigyan kayo ng soup na may kasamang ganito, kainin niyo kahit iba yung lasa. Nung una ako hindi ako sanay, pero nung nalaman ko yung benefits niya, ay kain talaga ako. Ang mahal pala nito guys. Fish maw ang tawag dito. Search niyo sa Google. Yung ganitong amo na hindi ka na pahihirapan pa dahil hindi na siya nag-uutos sa mga gagawin sa bahay. Ito yung mga ideal talagang mga amo na gustong-gusto natin. Yung magpupusa na lang ba tayo, mas hindi stress kasi yung gano'n, nakukusain mo na lang yung gagawin mo. Kesa dun sa mga utos ng utos na after this, after that, do that. Actually, nung unang dating ko dito sa Hong Kong, meron talagang list and oras yung bawat gagawin ko. Pero nung naglao, natatapos ko na siya na wala pa sa oras. Minsan, 2 oras tapos ko na, pero 3 hours yung binibigay niya. So, nakakapaglinis pa ako ng ibang bagay at nakikita niya yon. So, simula noon, hindi niya na ako binigyan ng list. Ako na lang bahala mag-schedule ng sarili ko kung ano yung lilinisin ko sa ganitong oras. Diba? Mas less stress yung hindi ka na uutusan ng uutusan. Kahit pag umaalis sila, mag-travel or aalis lang saglit, kakain sa labas at iiwanan ka mag-isa, wala na siyang binibili na, gawin mo to pag wala kami, gawin mo yan, linisin mo to, linisin mo yan. Hindi siya ganon. So, nakakatuwa din kahit minsan na to, pakit din yung amo ko. Pero, yan din yung gusto ko sa kanya na hindi niya ako utos-utusan ng utos-utusan. Bahala ka na. Manage yourself. Mga ganon. O, diba? Sino yung may mga ganitong amo? Dito sa Hong Kong, kapag marunong ka magkusa, marunong kang dumiskarte sa mga gawaing bahay, unahan mo na yung amo mo. Kung baga bago niya pa iutos, igawin mo na. Kapag nakita nila na marunong ka, promise, darating yung araw, galipas ng mga ilang buwan, never na yun mag-uutos sa'yo. Hindi ka na maiinis. Kasi alam nila na nagkukusa ka at alam mo kung alin ang dapat linisin. Nakakatuwa lang guys dahil nga birthday natin today. So, ayun, may pag-gift na naman si Amo. And guess what? Nanganganak. What do you mean nanganganak? Yung gift niya sa akin nung nakaraan, mas nadagdagan this year. So, nakakaaliw. Nang-inggit na naman si Inday. Thank you God kasi, ayan, thank you din sa amo ko. Kahit pa paano, pampalubag loob. Wow, pampasipag! So, isinabay niya na kasi sa sahod ko kagabi yung gift niya. Sahod ko kasi, tapos sinabay niya na din na ibigay. Sabi niya, that's my birthday gift. O, di ba? Bongga, para sa iba, maliit yan. Pero para sa akin, nako, laking tulong na rin yan mo. 3,500 pesos yan. Choy Sam, ang pambansang ulam or gulay dito sa Hong Kong. Magluto naman tayo ng kakaibang putahe about Choy Sam. Ito yung mga kailangan natin. Water, rice wine, soy sauce, oyster, sesame oil, and salt. At syempre, ang sugar. Kailangan din natin dito ng bawang na mince. Tapos yung ating Choy Sam, lagyan nyo na lang ng design. Minsan, hinihiwa daw yan or nilalagyan din ng kakaibang design, like pinaghihiwala yung dahon at yung tangkay, ganyan. Kayo na bahala kasi ako hindi ako nagpi-plating dito. Kami lang ng alaga ko ang kakain. So ayan, i-boil nyo muna pala, blanch nyo muna yung inyong mga choy sam, like mga 2 minutes or 3 minutes. After nyan, hanguin nyo lang, palamigin nyo muna. No, not palamigin. Ilagay nyo lang, set aside nyo lang muna dahil gagawin naman natin yung kanyang sauce. Igisa ang bawang. Yung sauce pala na to na ilalagay ko, hindi ko na ipakita. Lagay ko na lang dyan sa screen kung ano yung mga nasa loob nito. Tapos, gumawa rin kayo ng cornstarch slurry para lumapot-lapot yung ating sauce. Ayan, ilagay nyo kapag medyo napakulo nyo na ng mga 2 minuto yung inyong mga bawang at sauce. And then, ayan na. Panlagay na natin yan doon sa ibabaw ng choy sam. Mabilis lang siyang gawin, di ba? Pag okay na, ilagay nyo na doon sa ibabaw ng inyong mga boiled or blanch na choy sam. Masarap talaga yung lasa niya. Nagustuhan din to ng alaga ko. Marami siyang nakain. Actually, naubos nga namin to eh. At least, di ba? Iba-iba naman ang luto. Hindi palaging pinapa-boil lang nila yan. Tapos lalagyan lang ng soy sauce sa ibabaw. Ngayon eh, may lasa-lasa naman. Very good. Ewan kung tama ang basa ko. Tapos nilagyan nila ng vermicelli or para sa atin sa Pilipinas ay sotangho ng tawag. And dried shrimp. Masarap siya guys. Promise na gustuhan dito ng alaga ko. Ito pala yung hairy gourd na sinasabi ko sa inyo. Ano bang tawag natin sa Pilipinas nito? Meron ba tayo nito? And then, meron tayong sotangho na gagamitin. Kalahati lang yung ginamit ko. Marami na masyado kasi 2 lang naman kaming kakain. Ibabad nyo muna sa tubig tapos gupitin nyo para hindi masyadong mahaba. And yung dried shrimp, pwede nyo dagdagan. Depende kung gaano yung kadami ang gusto nyo. Tapos,
bawang, and luya. Ayan yung mga pampalasa natin, asukal at saka oyster. Syempre may konting tubig. Yung ating gulay ay aalisin yung balat. Tapos yung nasa gitna okay lang na wag nang alisin kasi malambot pa naman yung mga seeds niya. Tapos hiwain natin ng long strip katulad nitong nasa video. Pwede rin na mas maliit pa dyan. Depende na lang sa inyo kung kaya nyo pang paliitin. Tapos bawang at luya igisa sa kawali na may mantika. Bago pala kayo magsimula, dapat nababad nyo muna yung dried shrimp ng mga 30 minutes to 1 hour bago nyo ilagay dito. Para lumalambot-lambot na siya bago natin i-add dito sa ating ginisang luya at bawang. Mga after na 1 minute, ilalagay nyo na yung inyong gulay. Lagyan nyo pala to ng asin, hindi ko na napakita sa inyo para medyo may lasa yung gulay natin. Lagay nyo na rin yung tubig, tapos tatakpan natin yan at palalambutin ng 7 minutes. Ilagay nyo lang sa mahinang apoy para hindi agad masunog at matuyo. After 7 minutes, ito na itsura niya. I-set aside lang muna natin yan at igigisa naman natin yung sotanghon. Sa kawali, maglagay ng konting mantika at ilagay ang binabad na sotanghon. Ilagay ang mga pampalasa, oyster sauce, at saka asukal. I-mix lang natin at ilagay na rin natin ang tubig. Konti lang, and then add your vegetables. Mix, mix, mix ulit hanggang sa mag-incorporate na yung lasa niya. Mahinang apoy na lang ito guys ha, huwag niyong lakasan. And then, charan! Yummy! Lagyan niyo na lang ng design sa ibabaw. Kami lang naman ang alaga ko, kaya ganyan lang. Walang plating-plating si Inday. Don't forget to like, share, follow. Salamat!